politika natin, iisa ang hangarin natin. Ito tinuro sa akin ng isang kaibigan ko, dating military. Nung sila ay umalsa sa isang gobyernong nagnakaw ng eleksyon, sabi niya, isa lang hangarin namin, malinis na eleksyon. Yun yung panahon nila. Ngayon, isa na naman ang hangarin natin. Pareho-pareho tayo dito. Gusto natin malinis na gobyerno. Alam niyo ba na pag ninanakawan tayo, may direct correlation yung pagnakaw nila ng pera dun sa ating kalusugan kasi lumiliit yung para sa healthcare. Kapag ninanakawan nila tayo, tumataas ang crime rate kasi kulang ang pulis. Kapag ninanakawan nila tayo, kulang yung edukasyon, nagiging mangmang ang mga anak natin dahil kulang ang sahod ng teachers, kulang ang classroom, substandard ang educational materials. Tuwing ninanakawan nila tayo ang ninanakawan sa serbisyo ng gobyerno. Nakakahiya. Alam nyo, okay lang sana kung mayaman tayo, kaya natin ipamigay yung barya. Kung barya yung ninanakaw nila. Hindi na ito barya. Ang pinag-uusapan natin dito, trillion. Hindi pa nga ako nakakakita ng 1 billion na cash eh. Pero sila halos araw-araw ang dumadaan sa mga opisina at dumidiretso sa mga bulsa. Bilyon! Kayo ba nakakita na ng kahon-kahon ng bilyon? 100 million nga, di ko pa nakikita. Kayo ba nakakita na ng 100 million? Hindi pa. 10 million nga, mahirap pa eh. Pero sila, ordinaryo yan. Tapos, in spite of that, iinsultuhin pa nila tayo. Ninanakawan na nila tayo, tapos yayabangan pa nila tayo. Lalabas sila, hoy, ang gaganda ng kotse nyo! Baka pwede kami makasakay, kami naman nagbayad niyan eh. Diba? Atin yan. Pag nagdedebo yung mga prinsesa nila, pera natin yung pinambabayad sa multi-million peso na gown. Saan ka nakakakita? Nagpaaral pala tayo ng mga anak nila abroad. Samantalang hirap na hirap tayo ipaaral sarili nating mga anak kahit sa public school. Alam ko mahaba ang pasensya ng Pinoy. Totoo yan. Kalabaw tayo. Kumakayod ng kumakayod. Hanggang umabot dun sa punto na hindi na natin kinakaya. Kahit ang palaka, kung ilagay mo sa tubig at dahan-dahan mong painit yung tubig, mag-a-adapt. Hanggang sa umabot na yung tubig kumukulo. By the time umalsa tayo, by the time maisip natin na umalis dun sa tubig, luto na tayo. Huwag natin paabutin sa ganun. Alam ko araw-araw nakakakita kayo ng mga kwento. Yung kwento na, eto na naman si congressman pala humingi ng ganito. Si congressman pala nakatanggap ng ganito. Minsan, sa dami ng dumadating na mga storya, nabubugbog na tayo at minsan iniisip natin, ayoko nang basahin to. Pero mali yun eh. Mali yung sabihin natin, ayoko nang basahin to. Dapat, ayoko nang gawin nila ito sa atin. Kung tayo, kaya natin magtiis, ipapamana ba natin ito sa mga anak natin? Ipapamana ba natin yung ganitong kayod natin sa araw-araw? Ipapamana ba natin sa mga anak natin yung naghahagilap ng pera? Ipapamana ba natin sa kanila itong bulok na healthcare system kasi hindi na nila pinopondohan? Gusto nyo bang mangyari sa mga anak ninyo na kapag may nagkasakit sa pamilya nila, magiging dukha na sila? Kasi ganyan ang tinigil ni PRD, pasensya na nabanggit ko. Ganyan ang gusto natin mawala.
Gusto natin mawala yung pagkakataon na magiging dukha na naman tayo gawa ng pagnanakaw nila. Isipin nyo healthcare. Alam nyo ba na ang daming pera ng healthcare, ng PhilHealth? Kasi dyan yung taxes sa sugar. Andyan yung taxes sa mga sweetened drinks. Yung sin taxes, dyan pumupunta. Ang daming pera ng PhilHealth. Pero bakit ngayon lang nagka-zero billing? Kaya na natin kahit noon pa mag-zero billing. Pero bakit ngayon, nung 2022 and onwards, bakit walang zero billing? Bakit ang laki ng binabayad natin sa laboratory fees? Bakit ang laki ng binabayad natin sa paggamot sa atin? Bakit kailangan natin ng pera para mabuhay? Dati mura na yung tubig. Dati natatakot ng magtaas ng presyo yung mga MWSS. Bakit ngayon kaya na nilang magtaas ilang beses sa isang taon nang hindi na natin halos napapansin? Hindi na dapat natin tinitiis ito. Masyadong masakit. Masyadong insulto na. Kung okay lang sa inyong ninanakawan kayo, hindi naman yata natin hiningi ang permiso ng mga anak at mga apo natin. Kasi mamanahin nila yung ganitong sistema. Mamanahin nila yung kapabayaan natin kung hindi natin sasagutin ito ngayon. Mamanahin nila yung utang. Mamanahin nila yung kapal ng muka ng mga katulad nilang nagnanakaw sa atin ng harap-harapan. Tinuturuan natin yung mga susunod na henerasyon na okay lang ito kung hindi tayo gagalaw. Kung para man lang sa mga apo, para man lang sa mga anak natin, kahit hindi pa sila isinisilang, gawin na natin ito. Papuntahin nyo dito yung mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, punta kayo dito. Hindi ko to hinihingi sa inyo dahil gusto kong mayroon kaming political objective. Tapos na po yun sa ngayon. Kailangan, para magkaroon ulit tayo ng diskurso, okay lang yung nag-aaway tayo sa social media, yung magkakaiba tayo ng pananaw, okay lang yun kasi may kalayaan tayong makipagbardagulan sa isa't isa. Pero kung papabayaan natin itong mga to, kahit yung espasyo para sa bardagulan natin, magiging masyado ng mahal. Mawawala na yung tunay na diskurso. Mawawala na yung pakikipag-usap natin sa isa't isa at pakikipag-usap natin kahit dun sa mga taong iba ang pananaw. Kaya kahit iba ang pananaw mo, makiisa ka na. Para sa atin, para sa mga anak, para sa mga apo. Sabi ng Korte Suprema dati, for generations yet unborn, kailangan protektahan natin sila. Puksain natin yung problema ngayon na. Hindi na natin ma-afford makaintay eh. Kung marami tayong pera, mahaba ang pasensya, at hindi namimiligro ang buhay natin, okay lang eh. Pero alam nyo ba sa ninanakaw nila? Pati yung crime rate apektado. Gusto nyo ba na araw-araw wala tayong kasiguruhan, akyatin ang bahay ninyo, ma-hold up yung anak ninyo sa kalye, makarnap kayo, tumataas na naman ang crime rate, hindi nila sinasabi sa atin. For the future and for ourselves, maawa naman tayo kahit sa sarili natin. We deserve better. Diba sabi ni VP Inday? We deserve better. Ano ba naman klase? Bayad ka ng bayad ng buwis? Tapos bariyang serbisyong natatanggap natin. We deserve more than this. We deserve a clean government. We deserve healthcare. We deserve a safe environment. Pero hindi yan mangyayari kung ninanakawan nila tayo. Para sa sarili, para sa mga anak, para sa pamilya, para sa future at para sa present.
Punta na kayo dito. Let's stand together kahit anong kulay ninyo. Lahat tayo naghihirap. Ang hindi lang naghihirap yung mga magnanakaw. Konti lang sila. Marami tayo. Let's all stand together. Kapit-bisig, balikat sa balikat. Kaya natin puksain ito kasi natatakot na sila sa atin. Kung hindi sila takot, aapihin ba nila si Congressman Barsaga? Tama! Kung hindi sila natatakot sa atin, magmamadali ba silang pumakaripas Tama! lumabas? Tingnan nyo ngayon, no? Kung hindi sila natatakot sa atin, di nagmayabang na naman sila, makikita mo sila sa mall, sa grocery, bumibili ng mga bagay na pinaglalawayan lang natin. Sayate. Kung hindi sila takot, magpapadala ba sila ng libo-libong trolls para insultuhin tayo sa social media pag nagpo-post lang tayo ng hinaing natin? Yes, tama. Kung hindi sila takot, mag-iinarte ba si Presidente na kunwari may iniimbestigahan na flood control? Magko-congressional inquiry ba sila kung hindi sila natatakot sa atin? Yun po yung pangsalag nila sa atin eh. Gagawa sila ng sarili nilang kwento. Gagamitin na naman pera natin. Oras. Oras na dapat gumagawa sila ng batas para sa kapakanan natin. Takot sila. Alam na natin yon. Yung iba sa kanila, nagtatago na sila ng mga ninakaw nila. Yung iba sa kanila, naghahanap na kung saan sila mag-i-immigrate. Hindi ito sikreto. Bago mangyari yon, panagutin natin sila. Para sa sarili natin, i-regain natin yung dignidad natin. Para sa bayan. At para sa sarili natin. Tuloy-tuloy na ito. Maraming salamat. Bring everybody here. Come over sa Batasan. Nananawagan kami, magsipuntahan na kayo dito. We'll see you here. Maraming salamat po at Hornet 3XC.